Yung LDL po kasi, the more na mataas siya, marami tayong increased risk na sa mga heart attack na, ibig sabihin mga bumabara doon sa mga ugat. Yung palang pattern ng pagkain, puro pala take out, deliveries, yung greasy na pagkain, deep fried, basta makita mo puro saturated fat, yun, nakakataas talaga ng cholesterol yung mga yun. Hindi lang tayo nakarely syempre sa medication. So dapat meron din tayong ginagawang changes doon sa pagkain natin. So it's really about also yung ano ipapalit natin. May mga nagtatanong sa comments natin, pwede bang daanin lang sa diet yan at wag na akong mag-statins? Opo. Yung statins kasi meron tayong mga Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph. At dito sa channel na to, napansin namin yung mga health and lifestyle topics. Sila yung mga pinakagusto nyo dahil I'm sure nakaka-relate ang marami sa inyo kasi alam namin, karamihan sa miyembro ng audience namin nasa 30 pataas. And syempre, pag nagpapamedical tayo, blood test, minsan nakadismaya yung mga nakikita natin. Akala mo healthy ka tapos ang taas pala ng mga readings mo. And ang isa in our experience sa mga pinakamahirap pababain is yung cholesterol. Kumbaga, yung amount ng mga lipids o taba-taba dyan sa dugo natin. And we're very fortunate today na nandito si Doktora Danica Serrano Pagador para tulungan tayo. Kasi bukod sa ER doctor and medical doctor, of course siya, ang journey ngayon ni Doc Danica is nag-aaral rin siya para mag-specialize sa culinary medicine. Ibig sabihin yung branch ng medisina na may kinalaman sa pagkain ng tao kung paano tayo pagiging healthy. Anyway, intro aside, ang pag-uusapan natin ngayon is paano natin papababain yung cholesterol or at least the bad cholesterol sa mga sistema natin gamit ang healthier na pagkain. Collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google, maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. So, Doc, thank you po very much for guesting again sa aming humble channel. Diretsahan tayo. Ano ang mga pwede nating gawin with our diets para matulungan tayo sa cholesterol? So thank you Sir Glenn for the question. No? Number one, itong lagi kong in-encourage no, na breakfast. It's oatmeal. Oatmeal has soluble fiber, no? Beta-glucan, no? Ang ginagawa na parang sponge, no? Tapos hindi niya masyado i-reabsorb yung cholesterol doon sa bituka. So parang i-eliminate mo siya. So kaya very important or very powerful no na i-add sa ating breakfast yung oatmeal. Okay? So, yung number one, oatmeal ang suggestion. Tapos number two, yung mga plant sources natin ng protein, no, beans, legumes, no, yung mga munggo, no, chickpeas, edamame beans, ito. Yung mga legumes, high fiber, high in protein also. So, ang nangyayari kasi kapag tinataasan natin ang mga plant protein na di-displace o kumbaga parang nadi-decrease yung intake natin na animal sources. So, as you know, yung animal sources natin, no, specifically red meat and yung mga processed meats, yun, nakakataas talaga ng cholesterol yung mga yun. Kaya pag tinataasan natin yung pagkain natin ng mga plant sources ng protein, nakakatulong talaga sa pagbaba ng cholesterol. So, ang nangyayari kasi kapag dinadagdagan natin to, nag-iiba yung pattern ng eating natin. So, it's really about also yung ano ipapalit natin, 'di ba? So, kapag kumakain tayo nito, mas napapalitan natin ng healthy sources than
yung mga culprit, which are yung mga ultra-processed meats. Tapos, next, yung mga soy, yung tofu, yun yung mga isang Dok, encouragement. ang counted ba ang taho? Ano naman, pero wala yung sugary, yung ano na yun, Syrup? syrup, Oo. yung wala. Siyempre, yung syrup na yun, yun yung, ano yun, very much processed na sugar, no? Carnival ang tawag nila dyan, di ba? Okay, sobrang tamis kasi nun, no? Oh, para siyang caramelized na almost na sugar, di ba? Sugar kasi yan. So, sugar, processed yun na sugar. So, tofu, yes, yung taho, kasali yun. Pwede. Okay. Pero, syempre, wala yung sauce na matamis. So, ayun, yun yung mga, tapos, syempre, yung mga good sources ng healthy fats, avocados, nuts and seeds, yon yung mga flax seeds, yung mga sunflower seeds, yung mga seeds and mga, pero dapat, syempre, ideally, unsalted, unsweetened. Okay. How about isda, Dok? Nakakatulong po ba talaga itong mga to? Like yung mga salmon, tuna, yung mayaman sa omega-3. Totoo po bang nakakababa yun or not necessarily? Yes, yun, nakakatulong sila kasi, ano sila nakaka-increase sila ng good cholesterol, no HDL naman. So, does help to increase yung HDL levels natin for this, mga fatty fish. Okay. So, mackerel, no, yung mga salmon. Sardine, kung tama Sardine, ako dahil. yes. Opo. Okay. Before we proceed dun sa mga iiwasan, remind us, Doc, bakit hindi okay yung mataas yung readings ng cholesterol sa dugo natin? Sige po. So, usually, may total cholesterol, may LDL, yun yung bad cholesterol, no? Yung HDL, yun yung good cholesterol. Yung LDL po kasi, the more na mataas siya, no? The more na marami tayong increased risk na sa mga heart attack, no? Ibig sabihin, mga bumabara doon sa mga ugat, no? Yung ugat kasi natin parang hose sila, yung water hose, no? Tapos kapag syempre, bumabara yon, 'di ba? Dahil sa mga kinakain natin, nade-deposit sila doon, tumitigas sila. So, the more na mataas yung bad cholesterol, the more yung risk natin sa maraming mga sakit po. No, importante na ibaba talaga natin sila. Usually, ginagamit pag sobrang taas, nagre-require ng mga statins, no, yung mga medications. So, maganda, syempre, hindi lang tayo nakarely, syempre, sa medication. So, dapat meron din tayong ginagawang changes doon sa pagkain natin. Kasi, syempre, yun yung source. Okay. Eto, Doc, in case na kinakain na nila itong mga healthier na foods and, they're striving to lower their cholesterol. Pero pag nagpa-test sila, bababa man, konting-konti lang. Bakit kaya ganun? Is it more because of the other things they eat? Okay, baka inisip nila, no, na, ganito naman kinag-oatmeal naman ako. Ah. Kaya lang, baka yung overall pattern. Kasi, as you know, Sir Glenn, the healthier diets, they follow the same pattern. So, meron silang pattern, no, yung DASH, yung dietary approach to stop hypertension, yung whole food plant-based, yung Mediterranean diet, meron silang pattern. Yung mga pattern na yon, mostly whole food sila. So, yung close nga sila doon sa natural na anyo ng pagkain, mostly, marami yung mataas yung plant sources nun. Tapos overall, mas mababa yung sources ng animal products. So, pare-pareho sila. Actually, kasi mababa yung mga process na pagkain, mababa yung mga sugary drinks, mababa yung mga oils, no? Usually, yung mga animal sources ng oils, yung lard, butter. So, yun yung pattern. Ngayon, kung hindi talaga bumababa yung cholesterol mo, do an audit doon sa pagkain mo. So, pwede mong picturean, pwede mong tignan kung ano meron sa bahay. Kasi baka pala yung pagkain mo, puro mga process, yung mga pinamimili sa grocery stores, no? Yung mga crackers, no? Yung mga, tapos makita mo, yung mga puro dairy, baka puro pala, basta makita mo puro saturated fat, yung liquor, puro pala yung mga, for example, yung mga pancit canton, yung mga ultra-processed. So, pag tignan mo, taas ng saturated fat. Right. Tapos, yung palang pattern ng pagkain, puro pala take out, no? Puro pala yung mga yung deliveries, no? Tapos, greasy na pagkain, deep fried. So, mga details na yun na hindi natin napapansin kapag hindi tayo aware dun sa consumption natin. Na-mention nyo kanina yung mga potential sources nitong yes. cholesterol na nagpapataas sa blood readings natin. Yes. If you were to be asked for the top 3 na mga pagkain dapat alisin mo na, if not sobrang iwasan mo sa diet mo, what would you advise a patient? Number 1 yung lagi yung mga processed meats, no?
hotdog, tocino, longganisa, tapa. Masarap pa naman lahat yun. Yes, lalo sa Pampanga tayo. Patay. Kasi tayo ang ng tocino, tayo ang Yes. doon. Tocino, longganisa, decrease talaga, no? Bakit siya sa red meat? Syempre, mostly, no, red meat. Tapos, preserved sila. Kaya sobrang sarap nga nila kasi they're preserved, they're cured, no? Talagang pinasarap sila. Encourage ko talaga, no, na i-decrease yung total consumption nito ng processed meats. Tapos ito yung mga pastries na nadadali tayo ng mga sweets, no? Yung mga pastries na sobrang ma-butter, na ma-cream, no? Na masarap din. Siyempre, yes. Lahat yan masarap eh. So, ito yun, no, yung mga cookies, no, yung mga brownies, yung mga pastries na dadali tayo. Kasi parang feeling natin, madali kasi silang i-overeat. Yes. Kasi sobrang sarap nila. Tapos yung mga, yung mga take-out. I think yung mga fast food, no, syempre deep fried, tapos wala talagang fiber, 'di ba? Tapos processed sila, tapos deep fried pa. So, yun yung mga mga fast food. Eto Doc, yung next natin tatanungin ko kayo ng mga common questions na maaring mag-challenge o mag-confirm ng mga paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa cholesterol. Napansin namin, even in her past videos, ang daming natutunan ng mga viewers namin kay Doc Danica. So, kung gusto niyo pong i-follow si Doc Danica, marami rin siyang exclusive content sa labas ng medico.ph dahil siya ay may Facebook page. Doc, paano po nilang mahanap? Search niyo po ako, Dr. Danica Serrano Pagador, sa aking Dr. page po. So, yun, sa Facebook, paki-search lang Dr. Danica Serrano Pagador. Lalagay din po namin sa ibaba yung link papunta sa kanyang Facebook page. And expect nyo, marami po kayong health tips na matatanggap galing kay Doc Danica. And makikita nyo rin ang kanyang running journey kasi si Doc Danica is fitness enthusiast and ang primary exercise of choice niya ay yung running nga. So, yun po, paki-follow lang po si Doc Danica. My first question is, napapababa ba talaga ng exercise ang cholesterol? I think not so much. Not so much doon sa cholesterol. Parang nabasa ko yung parang malaman din masyado. So, mostly dietary yung sa cholesterol. Diet. Yes. So, ang kinukuha natin sa exercise kasi is yung pagbaba ng timbang natin, tapos pagpapalakas sa cardio sa puso, tsaka yung strength training para doon sa paglakas ng mga muscles natin. Pero, I would say na not so much doon sa cholesterol levels, mostly doon sa talaga, o sa diet. Eto, question number 2. Kasi kaming mga nagtatrabaho sa office, I'm sure aware kayo, Yes. meron kaming annual physical exam. Okay. And usually 2 weeks before mangyari yan, kinakabahan na yung mga tao, di ba, Doc? Okay. Ang mga iba, 2 weeks before, mag-exercise, Okay. magda-diet, kunyari, ganyan. Yes. Eto ang tanong ko, yung cholesterol mo ba sa 2 weeks na yun na nagtinukang mag-diet, mababago yon or matagal bago bumaba talaga Oo. yan? Parang kung 2 weeks lang, hindi naman kasi nasa block na siya. So, for me, parang hindi rin, sir. Hindi rin gano'n. Hindi rin ako. Parang short term din ulit na naman yung thinking natin doon, Totoo, 'di ba? Pero totoo. bakit ba natin ginagawa yun in the first place? Hindi naman para maging normal yung itsura noon, Di 'di ba? ba? Pero para doon sa long term na health mo, 'di ba? Kumbaga sarili mo lang niloloko mo kahit mag-work pa yan, di ba? Yes. Eto, next question ko ng common. Assuming na mataas cholesterol natin, usually ang ginagawa po ng mga doktor natin, binibigyan tayo ng statins. May mga nagtatanong sa comments natin, pwede bang daanin lang sa diet yan at wag na akong mag-statins? Opo. Yung statins kasi meron tayong mga say more than 190 yung LDL levels, tapos more than, depende sa risk po ng patient, no? Tapos minsan, what if diabetic siya, na meron na sobrang 190 yung LDL, tapos smoker pa siya. So yung may mga profile, kumbaga, meron po tayong mga indikasyon, no? So sa mga ganitong kaso, nagbibigay talaga tayo ng statins, no? Pero yun yung treatment, plus syempre lifestyle change pa rin. So yung mga cholesterol level, depende po dun sa level, no, ng pasyente. Pero yun, kung more than 190 yung LDL, start na po talaga tayo ng statin. Mas mababa yung threshold natin para dun sa mga mas may ibang illnesses. Okay. Tulad ng diabetes, tapos ang mataas na age, tapos may mga previous na sakit tulad ng previous stroke or previous heart attack. So case to case po siya. No, not everyone, no. Binibigay po natin mga statins dun sa mga high risk na profiles. Tapos yung binibigay natin sa yung lifestyle muna kapag hindi pa naman ganun kataas. Tapos kung hindi naman siya high risk, bata pa, tapos hindi naman siya smoker. Tulad po yung patient ko, ka-age ko po siya, tapos yun lang po yung mataas yung LDL levels niya, tapos hindi naman siya nagsusmoke, nag-exercise naman siya. Then ayaw pa po mo niyang mag-start muna ng gamot. Sabi ko, mag-lifestyle change kami ng 12 weeks, no. Tapos tignan natin, mag-repeat tayo after 3 months. Kung mataas pa rin, then let's see, mag-evaluate po kami.
Okay. Ito Doc, meron akong mga kilalang doktor na nagkwento sa akin na minsan yung mga pasyente nila nag-lifestyle change na and pumayat na talaga, healthier eat, sleep, exercise. Pero for whatever reason, minsan double the normal pa rin yung cholesterol nila. Sabi nila minsan nasa genetics Yes, eh. yes. Would you agree with that? Parang meron po Mm. talagang genetic yung familial hypercholesterolemia. So, may Mm. familial na genetic part. So, yung mga yon kahit nag-lifestyle change na sila. So, Mm. sadly, sa genes nila, meron Mm. silang specific na receptor, no? So, pagka ganito, then we still recommend po, no, na mag-start ng statin. So, meron po, sadly, no? So ayun po, dami nating nalaman. Well, yung mga iba dyan medyo na-discuss na natin in the other episodes na mas nauna dito. Pero yung mga questions sa bandang huli, yun hindi pa natin natanong sa mga doktor. So syempre, tayo mga Pilipino, marami tayong paniniwala. Pero syempre, kailangan i-balance yung paniniwala mo sa actual science. And for that, only doctors like Doc Danica can tell you definitively kung ano yung tamang sagot sa mga yon. Anyway, yun lamang po for now. Ito po si Glenn, Managing Director ng Medico.ph, along with our partner in health, Dr. Danica Serrano Pagador. Hopefully, she comes back para mag-guest at magkwento ulit sa atin. Thank you, Doc Danica. And kami nagsasabing, stay happy, stay healthy. See you sa next videos. Bye-bye!